sa nakikanta di akong gana sa indo makipagkupit. Pagka makakapaganigurado mga kaurag, marunong magaling pa rin silang manlamang ng kapwa at manggulang ng kapwa. Minsan mga kaurag, yung ibang mga bago nating kakilala na, di ba, yung katulad bawa sa sa mga hindi nawawala. Ang hirap magbigkas mga kaurag, ang hirap magsabi, pero nangyayari sa akin yung mga kaurag. May mga tao talagang mapanglamang ng kapwa. Super sila mapanglamang kahit nandito na sa Canada, ay na lang lumaban ng parehas. Talagang panglalamang pa rin ang kanilang modus, lalo na yun sa mga baguhan na bagong dating. Ito mga kaurag, ginugulangan talaga ng mga matatagal na rito, yung alam na kung paano paikutin yung baguhan. Kukuha ka ng sasakyan, di ba mga kaurag, kung mamimit kang Pilipino na ahente, hindi ko sinilalahat ng ahente mga kaurag, bago ko pa lang talaga, kaya aalukin ka ng magandang sasakyan, aalukin ka ng gagawan ng siya ng paraan, gagawan ka ng paraan na mabigyan ng sasakyan. Kahit hindi mo kaya, sasabihin niya kaya mo. Siyempre ikaw baguhan, talagang ngayon ka palang makakaranas ng magandang sasakyan, madadali ka ngayon, maiinganyo ka sa kanyang panalita. Marami yan mga kaurag, hindi lang maayente, hindi lang basta dito, marami pa rin tayo na namimit ng mga ganun. Pero natuto na rin tayo mga kaurag ngayon. Talagang pag-aralan nyo na yung makikilala yung mga tao, lalo na yung mga baguhan na bagong dating dito sa Canada. Pag-aralan nyo na yung makikilala nyo yung mga bago nyo magiging kaibigan dito sa Canada, kasi hindi pukit magaling magsalita, maayos magsalita, pala kaibigan. Huwag kayong gaano magtitiwala, huwag mo ibubuhos ang tiwala nyo, kasi pagdating ng araw, na yan, may balak yan sa inyo. Pero yung mga bago natin kakilala ngayon mga kaurag, talagang kilalang-kilala natin ngayon, kasi wala, kagaya sa paglalaro ko ng basketball mga kaurag, marami ako na-meet na mga tao, marami ako na-meet na mga bagong kakilala, talagang matatagal na rito, pero sila, hindi sila manggugulang, hindi nila gugulangan yung mga makikita mo yung pananalita nila na hindi sila nanggugulang ng kapwa, hindi kagaya sa mga ibang tao. Kaya nakakaawa yung mga umabot na ng 10 years dito sa Canada pero lubog pa rin sa utang, yung dahil nagtiwala sila sa mga taong nakilala nila ng bago sila rito, pero yun ang lumubog sa kanila sa utang. Kaya kung bago ka man dito sa Canada, wala kang sasakyan, wala ka pang sariling bahay, mag-build ka muna ng credit history mo para wala kang problema mga kaurag. Kung may pambili ka ng second hand na sasakyan, bili ka ng second hand. Yan, pwede mo siyang magamit na pang trabaho, pang uwi, trabaho, bahay, gano'n. Tapos pag maayos na at maganda na, kaya mo nang kumuha sasakyan, yun, saka kumuha. Kasi pag yung umpisa mo pa lang, first year mo pa lang dito sa Canada, magbabago ka na agad ng sasakyan, diba? Wala, talagang simula hanggang sa 7 years yung babayaran niya mga kaurag. Yan, haabutin ka ng siyam bago makaipon dito sa Canada pag ganyan ang ginawa mo. Kaya yun lang ang payo ko sa mga sa mga baguhan dito sa Canada, yung bang kilatisin nyo yung mamimit yung mga tao. Pag alam nyo yung mga payo silang hindi maganda at ikalulubog nyo, huwag yung i-entertain mga kapatid, huwag yung i-entertain. Bali ano na
pinapasa ko lang sa mga bago yung mga naranasan ko rito. Kaya kung hindi kayo makikinig sa mga sinasabi ko, ay akala nyo yung mali, okay lang mga kaurag. Basta ako ay nagkwento lang ng about my experience dito sa Canada. Kaya mga kaurag, kaya mas maganda yung yung mag-build ka ng credit mo, credit history mo, tapos mag-iipon ka ng first year at susunod ng taon. Kasi mahirap yung pagdating, libre ang hospital, libre ang dito, ang health dito sa Canada. Pero yung mga nag-excess doon sa libre na yun, kung wala kang bubunutin mga kaurag, diba? Wala kang ipon, wala, nangaka. Yes, manghihingi ka ng tulong ngayon sa mga kapwa mo Pilipino, magagawa ka ng magagawa ka ng ganito na tulong, diba? Pangit, diba? Nasa Canada ka tapos hingi ka rin ng tulong sa kapwa ka tao mo dito sa Canada, diba? Pangit, di wala kang ipon. Pero kung may ipon ka at meron kang tinatabi, yun, hindi ka maubusan ka man, may bubunutin ka, diba ka? Galing yun. Bakit hindi ko naisip nung araw yung mga kaurag, diba? Naisip ko agad nung araw yan, sigurado milyonaryo na si Oragon ngayon, si Kaurag. Ay nako, naisip ko nung araw yan noon pagdating ko sa Canada. Naisip ko yung discarding ganyan pagsimula pa lang. Sigurado milyonaryo na tayo sa dami na natin kinita rito sa Canada, di ba? Sa dami na natin sinayang na pera. Sigurado milyonaryo na tayo. Kaya talaga kung dumating sa buhay natin yung mga ganyan, yung mga pagkakamali na naranasan natin, siyempre natin yun. Huwag na natin balikan yung mga pagkakamali na yun. Huwag na natin sundin yung luho natin na susundin natin yung luho natin, wala rin naman tayo, di ba? Babagsak din tayo. Huwag na tayo mainggit sa kapwa natin, focus na lang tayo kung ano tayo, di ba? Mas ang iba nga, ang gaganda ng sasakyan, ang gaganda ng bahay, pero malungkot ang bahay nila dahil nagtatrabaho sila ng 3-4 na trabaho mga kaurag, hanggang 3 trabaho ang pinaka-limit dito ng tao. Kasi babayaran nila yung bahay, yung sasakyan. Kinuha nila ng malaking bahay, tapos magandang sasakyan. Babayaran nila yun. Yung halos kinuha nilang bahay na maganda at malaki mga kaurag. Hindi na nila magagamit yun kasi hindi nila matutulugan kasi halos hindi na sila umuwi ng bahay. Pagkatrabaho, bumaya, di ba? Tapos yung sasakyan, yun, na maganda, halos hindi na rin nila nagagamit kasi wala. Puro trabaho na lang. Habang parang parang kasabihan sa Batangas na di bali maubos ang ang yaman, wag lang iyabang. Ganun lang sinishare ko lang yung aking nalalaman, yung aking naranasan. Kaya yung mga baguhan dito, yan lang ang payo ko. Huwag kang basta-basta magtitiwala sa mga tao na kakasalamuhan mo na yung mga bago pa lang dito. Kaya piliin mo yung mga tao magandang advice, di ba? Malapit lang yung trabaho mo, kaya mo lakarin mo nila muna, diba? Tiyagaan mo, diba? Darating ang araw pagka maayos na, kaya mo na yung kumuha ng bahay, kaya mo na bumili ng sasakyan.
salamat. At ito ang ating munting payo sa ating mga kaibigan na nanonood dito sa Calgary, Alberta. Okay mga kawalag, ako'y papasok na at malapit na, mahaba na rin naman ang ating kakwentuhan. Talagang tinataong ko to pag wala tayong kasama ang ating commander nakakapagkwentuhan tayo, kawalag yan. Ang ganda ng paligid, talagang kala mo hindi winter. Yun. Adios at Diyos maray na hapon sa inyo mga kawalag. Salamat po.